Isa po mapagpalang panunood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na makasama kayong patuloy dito po sa ating pag-aaral na ginagawa. Pinag-aaralan po nating patuloy ang aklat ng mga awit o the Book of Psalms. At nawa po ay patuloy na natututo tayo at nakikita natin na sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, bagamat may mga pagsubok, may mga problema, posibleng ating mapagtagumpayan ito o posibleng tayo'y patuloy pa ring manampalataya sa Kanya. Tulad ng nakita po nating mga panalangin, mga awitin na isinulat ng mga manunulat. Ano po? Napakabuti ng Panginoon sapagkat tayo ay may pagkakataong pag-aralan ito, malaman natin yung background nito, malaman natin kung paano dapat ito basahin, malaman natin ano yung konteksto ng bawat mga pangyayari sa pag-aaral na ito o sa aklat na ito. At dahil doon, nagiging dahilan para maging relevant o ito ay maging connected o makita natin ang koneksyon sa ating mga buhay. At nawa po mga kaibigan, mga kapatid, ay nakaka-relate kayo sa lahat ng ating mga pinag-aaralan. Nung nakaraan ay pinag-usapan po natin na ang ating Panginoong Diyos, He hears and He delivers. At natutunan po natin doon at ine-emphasize ng aklat ng mga awit that God is with us, so yung God's companionship, God's capability, and God's care. Na ang Diyos ay nag-aaruga sa bawat isa sa atin. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin ngayon, patuloy pa rin nating titignan itong mga konseptong ito mula po sa aklat ng mga awit at nawa po ay mabless kayo, makinabang kayo sapagkat ang pag-aaralan natin ay may pamagat na Singing the Lord's Song in a Strange Land. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo. Inanyaan po namin kayo to like, to subscribe, to hit the notification bell, to follow our page para nang sa ganun po ay manotify kayo sa lahat ng mga pag-aaral namin ginagawa. At nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy tayong nagkakaroon ng pagkakataon na magawa ang mga ganitong uri ng pag-aaral. Lubos po ang aming kagalakan. Ano po? Na patuloy kaming makapag-share ng aming po mga reflections, makapag-share ng mga lessons na aming pong napupulot sapagkat tunay na napakaganda ng ating mga pinag-aaralan. Bago ang lahat, kamusta po pala kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, kayo pinagpapala, iniingatan at ginagabayan at sinasama ng ating Panginoong Diyos. At kung may mga problema at may mga pagsubok naman, nawa po ay makinabang kayo dito po sa ibabahagi naming mga lessons, ibabahagi naming mga pag-aaral mula po sa ating pag-uusapan ngayon. At sa lahat naman ang lagi na po namin kasama, and we praise the Lord na lagi po namin kayong kasama at dumadami po kayo ng dumadami. Maraming salamat po. Paki-share nyo na po itong video na ito. I-share nyo po sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay, upang nang sa ganon sila rin naman ay makinabang sa ating gagawing pag-aaral. Ano po? So maraming salamat po. By simply sharing, you can be a digital missionary, a digital evangelist for the Lord. Ano po? I-share nyo, pag-pray ninyo kung kanino nyo dapat ibahagi itong mga pag-aaral na ito. At ganun din po, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating Panginoong Diyos dahil po sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, na nagiging dahilan kung bakit ang ating gawain online and face-to-face ay tuloy-tuloy pong nangyayari. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po dun sa mga nagpapahatid ng kanilang concern. Ano? Tulad po ng aking sinasabi, behind the scene, napakadaming mga nangyayari. Even in our digital evangelism, ito po, no, itong ministry ating ginagawa dito. May mga nangyayari and sometimes it's really getting difficult, but praise the Lord na tuloy-tuloy pa rin po natin nagagawa kahit nasan man tayo at maraming salamat po doon sa mga nagpe-pray,
Maraming salamat po doon sa mga nagsusupport, na mga nagsishare ng kanilang blessings at nawa po'y patuloy kayong pagpalay ng ating Panginoon at sa ating pong pag-iikot sa mga iba't ibang lugar. Mga kaibigan, mga kapatid, buti ng Panginoon na nakakarating po tayo sa iba't ibang dako. Nakikita natin kung gaano kalawak ang gawain ng ating Panginoon. Napakalawak. Napakaraming dapat gawin at napakarami rin pong nangangailangan ng mga resources upang nang sa ganon ang gawain ay makapagpatuloy. Kaya naman maraming salamat po sa mga nagpe-pray po para sa inyong lingkod at nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at makabahagi po kayong patuloy sa gawaing ating ginagawa. Muli po maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos at sa pagpapatuloy po natin, sama-sama po tayong yumuko sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami na sa pagkakataong ito kami po ay magkakasama, mag-aaral ng inyong mga salita at nawa po ang lahat ng aming mga mapapakinggan, mapag-aaralan ay maitanim sa aming mga puso't isipan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mga bagay na aming mga mapapakinggan ay makatulong upang mas lalo kaming lumago sa aming relasyon sa inyo. Sa aming mga sarili, kami po'y mga mahihina. Sa aming mga sarili, kami walang magagawa. Ngunit salamat sa aming Panginoon Jesucristo na Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay. At hindi lamang po yun, kayo po ang Diyos na laging handang ipagkaloob ang aming mga pangangailangan upang nang sa ganon, kami po ay makapagpatuloy na lumakad ng ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, na alam po namin hindi nyo kami papabayaan, kami po patuloy nyong sasamahan, at kayo po ang Diyos na patuloy na papatnubay sa amin. Salamat po't alam namin kasama namin kayo ngayon sa aming pag-aaral na ito, sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Isa po magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo ay nadaratnan ng pag-aaral na ito, lubos na kagalakan na makasama po kayo, lubos na kagalakan na mapaglingkuran po kayo. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay napakaganda. Ang title po, Singing the Lord's Song in a Strange Land. At alam po ninyo, pag pinag-aralan natin itong strange land could be because nung ito'y sinulat ng mga iba't ibang mga manunulat, sila ay nasa ibang lugar na hindi yun yung lugar na kung saan sila ay lumaki, sila ay nasanay, or it's also possible, it's a strange land. Why? Because we live in a sinful world. Okay? We live in a sinful world. And still, we are to sing the Lord's song. We are to sing the glory, we are to bring back all the glory and praises to our Lord and Savior, even though we are in a strange land. Okay? We live in a sinful world. At alam nyo mga kapatid, maire-relate din natin to sa mga kaibigan, mga kapatid natin na sumusubaybay na nasa ibang bansa. Maaring kayo po ay nandoon sa lugar na hindi nyo naman ginusto ngunit para sa trabaho at para sa pamilya, nagpunta kayo sa ibang bansa and you are in a strange land and you feel the pressure, you feel how difficult it is, and sometimes you are alone. By God's grace, we are to continue singing the Lord's song. Posible rin yan dito sa atin, sa Pilipinas, kahit hindi ka pa umalis ng bansa, ikaw ay umalis sa iyong tahanan to find a job. Humanap ng mga pamamaraan para makapag-aral. And you are facing all difficulties or many difficulties in life, but still we are to sing the Lord's song by the grace of God. Kaya nga yung text natin sa Psalms 137 verse 4 ang sabi, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Yan ang pag-uusapan natin, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Paanong patuloy nating maidideclare, may papahayag, ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, bagamat tayo ay humaharap sa iba't ibang uri ng mga problema, mga pasakit, at mga bagay na hindi natin maunawaan sa buhay na ito. Nung mga nakaraan, binigyan nating pansin ang ilang mga sulat sa awit. Napapansin natin, mapapansin ninyo, at kahit ngayon sa inyong pagbabasa, mapapansin po ninyo na sila ay naglalabas ng kanilang saloobin. Sa paglabas nila ng kanilang emosyon, it seems na they are really feeling alone. It seems that they are really feeling on their own, that they cannot do anything.
And so they express it to God, Lord, why have you forsaken? Pinag-aralan natin yan noong nakaraan. At may marami pang mga statement na sila'y binitawan na nagpapahayag ng kanilang malalim na pinagdaraanan dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay na ito. Kaya nga meron tayong awitin, ang sabi doon, this world is not my home. Di ba? I'm just passing through. Oh, di ba? So, this world is not our home. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Ang point, mga kaibigan, mga kapatid, we are in a strange land. Because this is not the kind of world na plinano ng ating Panginoong Diyos. Pumasok ang kasalanan at kaya naman yung plano ng ating Panginoong Diyos ay naapektuhan. And so the question is, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Paano? At noong mga nakaraan, nagbigay na tayo ng ilang mga tips base sa mga pinag-uusapan natin. At ngayon, magpapatuloy po tayong mag-aaral and I want to share with you 3 points. That as we are in a strange land, ano yung mga dapat nating maintindihan? Ano yung mga dapat nating maunawaan? Itong mga pagsubok na ating hinaharap, what is this all about? And I hope and pray, ito pong 3 points namin isi-share sa inyo, maging madaling paraan para maalala, may bahagi, at makapag-reflect po tayo dito sa napakagandang leksyon na ating pinag-uusapan. Sa unang pagkakataon na nakakasama po namin, ang style po ng inyong lingkod sa pagre-review ay binabasa po natin ng buo and then we summarize it as a whole. At pinupulot po natin, pinagsasama-sama natin yung mga magkakapareho ng tema. And so far, I've arrived with 3 points. And again, I'm challenging you, I'm encouraging you to read the Bible, read our lesson, and hopefully you will also see the same lesson na aking pong binabanggit. Kung meron naman kayong makita pang iba, then praise the Lord. Ibig sabihin, God is speaking to you. And hopefully, by God's grace, ito pong mapag-aaralan natin makatulong sa atin sa paglago ng ating pananampalataya sa Kanya. And the first letter C that I want to share with you is the word controversy. Bakit controversy? Kasi bakit po? Mapapansin ninyo sa buong aklat ng awit. Ulit-ulit binabanggit nila yung reality of evil. Not only the reality of evil, patuloy nilang binabanggit yung realidad ng mga pagsubok na napagdadaanan na kahit mananampalataya ay humaharap sa mga pagsubok ng buhay. Okay? Ulit-ulit po yan. Sa aklat ng awit, kaya mapapansin ninyo, ulit-ulit doon yung kanilang pag-iyak, ulit-ulit doon yung kanilang pakikiusap, ulit-ulit doon yung kanilang mga paghingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos, yung kanilang mga daing, yung kanilang mga iyak, yung kanilang mga hinagpis, yung kanilang mga kalungkutan, yung kanilang mga pagsigaw, yung kanilang mga pag-awit, naka-record lahat sa awit at kanilang ipinupunto na tunay nga na ang kasalanan ay gumawa ng napakasamang epekto sa plano ng ating Panginoong Diyos and we are suffering today because of all of this. Kaya nga po, di ba, yung great controversy between God and Satan is also a very dominant theme in the whole Bible. We can see na yung controversy, although si Satan ay defeated na, patuloy niyang tinutukso ang mga tao at pinagkakalooban ng mga iba't ibang mga mabibigat na mga karanasan upang makalimot sa ating Panginoong Diyos. And ultimately, para nang sa ganon, masira ang ating pananaw sa ating Panginoong Diyos. Kaya pansinin po ninyo, ang sabi po ng isang manunulat o dito sa ating leksyon, the problem of evil in the Psalms is primarily theological. It inevitably concerns questions about God. Bakit po? This great controversy, although we are affected, lilinawin ko po although we are affected, in reality, the controversy, yung great controversy, what Satan is trying to destroy is the character of God sa ating mga kaisipan. Although he will
try to attack us, give us all these problems, this pain, this mga pagsubok sa buhay. He will tempt us so that we will experience destruction. But still, the main concern is about the character of God. Kasi bakit po? Mapapansin natin sa banal na kasulatan na yung mga mananampalataya, yung mga sumulat sa aklat ng awit, patuloy silang nananampalataya and still, ang nangyayari po ay ibinabalik nila sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Kaya mapapansin niyo, pag binasa niyo ang buong aklat ng awit, ulit-ulit babanggitin, God is gracious, God is loving, God is merciful. Mabanggitin nila lahat ng mga bagay na yan. And yet, ang nangyayari mga kaibigan, mga kapatid, ito yung inaatake ng kaaway. Kumbaga, ang gustong palabasin, kung tunay bang mabait ang Diyos, bakit dinadanas mo yan? Bakit dinaharap mo yung mga bagay na? Tingnan nyo ang sabi sa Psalm 79 verse 9. Pakinggan nyo po, babasahin natin ang may diin. Help us, O God of our salvation, for the glory of your name. And deliver us and provide atonement for our sin for your name's sake. The psalmist in Psalm 79 is very clear ng kanyang pananaw at pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. At ang nangyari, mapatid, ipinapakita dito that the controversy, the great controversy which Satan is trying to attack from the very first place is not just us, not just for the sake of giving us a hard time in this world, but for us to question the character of God. Kaya consistent mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ano pong nangyayari sa lumang tipan o mula sa kwento nung great controversy na si Satan o si Lucifer at pagkatapos ay he committed sin in his heart and he wanted to be like God. Ano na pong ginawa niya? He started questioning the character of God. He started questioning the goodness of God, the faithfulness of God, the mercy of God, the righteousness of God. And it is the same today. Yung mga pagsubok na nararanasan natin, ang point, mga kaibigan, mga kapatid, ang purpose ng kaaway ay para nang sa ganun, masira ang ating pananaw sa ating Panginoong Diyos. But God in His, ito yung malupit, but God in His grace will allow those problems so we can continue to trust in Him. Kaya nga po mamaya, mas pag-uusapan natin yan na yung mga pagkakataong parang tahimik ang Diyos sa mga pagsubok ng ating buhay. But the point is, mga kaibigan, mga kapatid, ang hinihit ng kaaway ay walang iba kundi ang karakter ng Diyos. So that we will start questioning what kind of God He is. And when we start questioning what kind of God He is, we will start doubting Him. We will start not believing sa Kanya. Para bang hindi na nating bibigyang pansin ang Kanyang mga sinasabi at ang Kanyang mga ipinaparating sa atin because we already doubted Him. Di ba mga kabilang batid? Sa inyo pong karanasan, yung taong inyong pinagkakatiwalaan at pagkatapos ay nagawan kayo ng matinding pagkakamali. Kumbaga sinayang yung inyong pagtitiwala. Di ba it's not easy to trust? Okay? It's not easy to trust. But this time, ang ginagawa ng kaaway, God can be trusted, pero binibigyan tayo ng mga iba't ibang sitwasyon sa buhay so that we will doubt the character of God. We will doubt who He is. And so the main point is in reality, not just us, but the character of God is being questioned. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, maging sa ating mga buhay, sa ating mga pagharap sa mga pagsubok, sa ating mga paglakad araw-araw, ang pinaka dapat nating itanyag ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kailangan sa ating mga pamumuhay, sa ating mga pagharap, sa mga pagsubok. Well, normal mga kapatid, mga kapatid, kahit po inyong lingkod, pag may mga pagsubok tayong napagdadaanan, nakakapagsalita tayo ng mga, alam yun, na medyo discouraging words, mga words na medyo hindi nakakapagpalakas ng loob. Pero, again, the lesson is speaking to us, both you and me, pati po sa akin. How shall we sing the Lord's song in a strange land?
How shall we sing the Lord's song when we are facing all these difficulties in life? And again, mga kapatid, ang isang tip na makukuha natin dito is we need to continue to know God. So that in times of difficulties and problem, mapagkakatiwalaan natin siya. At yung buhay na ating isinasabuhay, magiging deklarasyon sa mga tao sa ating paligid na tunay ngang mabuti ang Diyos. Kaya ang sabi po dito sa ating lesson, tingnan ninyo, as today, the same principle existed back then. Our sins, our backsliding, our evils can bring disrepute not only on ourselves, but worse, on the God whose name we profess. Kaya po mga kapatid, again, this is not just about you and me. This is about the character of God. Kaya dapat kilalanin natin siya at pag kilala natin siya, mas lalo tayong makapagtitiwala sa Kanya. Di ba mga kapatid, hindi ko alam po na-experience nyo na yung you don't know whom to trust anymore. Hindi ko po alam kung naka-experience na kayo ng ganyan. Napakahirap ng ganyang karanasan. Alam mo yun, siyempre may mga pagkakataon tayong down tayo sa buhay. Ito, mga kapatid, naranasan nyo na ba yung ganito? You're down sa buhay ninyo. At pagkatapos, siyempre, pag down ka, medyo discouraged ka, medyo naiinis ka, meron kang taong iniisip mo na parang iyong mga magulang, parang iyong, alam mo yan, yung medyo mas-senior sa'yo, at ine-expect mo na matutulungan ka, papayuhan ka, naglabas ka lang ng iyong saloobin, ng iyong mga nadarama, nararamdaman. And your intention for sharing is just to open your heart, at kasi hindi mo na alam ang gagawin. Alam niyo yun, yung ganong karanasan? Pero ang nangyari, nakinig sa'yo, pinayuhan ka, tapos bandang huli, yung binahagi mo na ang intention mo ay hindi naman para manira ng tao, ang intention mo ay para nang sa ganun ay makapaglabas ka lang, makapagsabi ka lang ng iyong nararamdaman at matulungan, maibsan yung mag-guide ka kung paano ang gagawin mo. And then later on, yung mga sinare mo will be used against you. Hindi ko lang po na-experience nyo yung ganyan, ano? Pag naka-experience ka ng ganyan, parang paminsan you don't know whom to trust anymore. You don't know kung kanino ka pa kaya magsasabi kasi baka mamaya magamit against you yung mga masasabi mo na ang intention mo naman hindi para, alam mo yun, may mga ganun pangyayari. Pero dito mga kapatid, kung meron kang kaibigan na talagang you can trust through ups and downs, di ba? Yung alam mo na hindi ka talaga babalik na rin dahil kilala mo na subok na sa panahon, you can open up and you can really declare, I know this person, I can trust him. Ganon din sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. He is not like anybody. Tingnan nyo dito sa Psalms. Tingnan ninyo, basahin natin mga kapatid, yung mga pinag-aralan natin. Basahin ninyo yung lahat ng reklamo nila. Lahat ng hinaing, lahat ng sama ng loob, inilalabas nila sa Panginoong Diyos. Palagay nyo, pag nilabas nila sa tao yan, ano mangyayari? Baka maikwento na. Maikwento na, sabihin ako si ganito, tingnan mo kung ano pinagsasabi, sabi, ikaw daw ay ganito, ikaw ay ganyan. Pero ang point mga kapatid, ang Diyos hindi ganyan. Kaya ang isang matututunan natin dito mga kapatid, we can sing the Lord's song in a strange land if we know Him very well. If we know Him that much. If we know Him well, mga kapatid, kahit sa panahon ng pagsubok at mga problema, makapangahawak tayo sa ating Panginoong Diyos. Kahit sa panahon ng ating mga dinaranas na mga mabibigat na karanasan, makapangahawak tayo sa Kanya because what Satan is trying to do right now so that we cannot sing the Lord's song in a strange land is trying to destroy the character of God in our minds, in our hearts. And so mga kapatid, what we need to do is to trust, to know Him. Laliman natin ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. And of course, it begins by doing those simple things like Bible reading, witnessing, sacrificing. Alam mo yun, yung sumama ka sa gawain ng Panginoon at masubukan mo kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Darating ang panahon na tayo masusubok ba, kapatid ko, mga kaibigan ko. Pero kung kilala natin ang ating Panginoong Diyos, He will help us.
Maaalala natin yung kanyang mga pangako. But don't worry mga kapatid. Kasi makikita natin sa aklat ng mga awit, yung mga tao na patuloy pa rin lumalago sa relasyon sa ating Panginoon. Ang ganda naman. Kaya gusto ko itong pinag-aaralan natin ngayon. Kasi habang pinag-aaralan ko to, nakaka-relate ako. Kayo ba, mga kapatid, nakaka-relate ba kayo? Amen? Kasi bakit? Nakaka-relate ako kasi itong mga sumulat ng awit, sila rin yung mga tao na ngayon kinukonsider na man of faith, but they also went through a lot. At yung mga sulat nila, makikita natin that they are expressing their emotions to God. Naglalabas sila ng kanilang mga saloobin sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang yun, dumarating pa sa panahon na talagang they feel that they are all alone. Kaya nga po, linagay ko po dito number 1, controversy. To summarize this lesson, remember controversy. Remember, Satan is trying to destroy the character of God in our hearts and in our mind. And so what we need to do is to continue to know God. At hindi lamang po yun, the life that we live should continue to reflect who God is, even in the midst of troubles and problems. But that can only happen if we know who God is. Next, na letter C is confusion. Okay, we already established na ang karakter ng Diyos ang inaatake ng kaaway. Binabato itong mga pagsubok, mga nararanasan natin sa buhay so that we will also start questioning God. At ito yung confusion na nangyari sa mga sumulat ng aklat ng awit at maging sa banal na kasulatan. Sa buong banal na kasulatan. Kasi bakit? They know that God is with us. They know that God will provide. They know that God will save them or deliver them. We know that God will take care of us. We know that God will be there all the time for us. We know that God is our shield. We know that God is our protector. We know that God is our master. We know that God is our Lord. Pero, may confusion because of the problems and difficulties na hinaharap natin sa buhay. It creates confusion. Tingnan nyo, sabi dito sa Psalms 102, 6-7. I'm like a pelican in the wilderness. I'm like an owl of the desert. I lie awake, and I'm like a sparrow alone on the housetop. Although the message is clear, they know that God is with us, pero yung hinaharap nila mga pagsubok left them to feel that they are alone. Naramdaman nyo na ba yan? Yun tayo ay naniniwala sa Diyos na hindi tayo iiwan, pero naramdaman natin na parang tayo'y nag-iisa. Tingnan nyo pa tong next text na babasahin ko sa Psalm 77 verse 3. When I remember God, I moan. At kung pag-aaralan natin yung Hebrew word ng moan, ito ay deep anguish. Bakit ganun? Pag naalala niya ang ginawa ng Diyos sa kanya nung nakalipas, ang nangyayari mga kaibigan, mga kapatid, siya'y nalulungkot. Siya'y naghihinagpis. Bakit? Kasi maaaring sa panahon ngayon o sa karanasan niya nung sinusulat niya ito, hindi niya maramdaman ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya maramdaman ang pakikisama ng ating Panginoong Diyos, and that's why it creates confusion. Kaya po ang sabi dito sa ating lesson, the stark contrast between God's saving acts in the past and God's apparent absence in the present causes the psalmist to feel abandoned by God. Ano daw po mga kaibigan, mga kapatid? Hindi may pag-connect nung manunulat. Iniligtas ako noon, iningatan ako ngayon, tapos ngayon ito ang dinaranas ko. Naalala ko yan mga kaibigan, mga kapatid. Nung ako'y nagsisimulang magpastor at even now, may mga experiences tayong nararanasan na medyo nakakapagpabigat ng ating mga karanasan sa buhay. Alam niyo yung feeling na nung tinawag tayo ng Diyos na maglingkod, ginawa natin lahat, binigay natin yung best natin, dumating sa point mga kapatid na ako'y na-question pa. Pati yung mga sinserong
Pagtatanong lamang, pag minsan mga kapatid, yung mga sinserong, alam mo yung nagsincere na you just want to know the details, nagtatanong ka lang sa mga detalye, sometimes it is interpreted negatively na wala ka namang masamang intensyon. At alam niyo mga kapatid, sometimes, at hindi lang yun, may mga ibang karanasan tayo sa paglilingkod na minsan, ako po bilang tao mga kapatid, I'll be open with you. Minsan dumarating sa point na, tinawag mo ako Panginoon, pero ba't ganito yung mga nararanasan ko? Sabi mo sa akin, Lord, ibigay ko lahat. Binigay ko lahat. Yung lakas na ipinagkaloob ninyo, yung resources na ibinibigay ninyo, lahat nagagamit sa paglilingkod. Pero Lord, ba't ganito yung nararamdaman ko, nararanasan ko? Ay grabe mga kaibigan, mga kapatid. It creates confusion. Alam mo yun, yung tama ba yung minsan darating pa sa point, at palagi ko, ito yung naging karanasan, ito yung confusion na hinaharap ng mga manunulat sa awit. Tama ba itong landas na tinahak ko? Tama ba itong direksyon na aking tinahak? Na ang sabi ng Diyos, puntahan ko ito ang gawin ko. And yet, this is what I am experiencing right now. Grabe mga kapatid, ang bigat niyan. Kung hindi pa po kayo nakaranas ng ganyan, ang prayer ko po para sa inyo mga kaibigan, mga kapatid ko, ngayon pa lang, kilalanin nyo ng ating Panginoon. Kung may mga kabataan tayong sumusubaybay ngayon, mga kabataan, ito ang magandang pagkakataong kilalanin ng lubusan ng ating Panginoong Diyos. Really study the Bible, experience Him daily, start small sacrifices for mission. So that when that comes, nakatulad na mga Samis, hindi nila maipag-connect. Iningatan ako ng Panginoon noon. Tapos ngayon ito ang karanasan ko. Tinawag ako ng Panginoon. Tapos ngayon ito ang nagiging karanasan ko. Mga kapatid, mga kaibigan, and this is reality. This is reality. Ito yung katotohanan ng karanasan dito sa sanlibutan na ating hinaharap o dito sa mundong ating ginagalawan. Ito yung katotohanan. Ito yung mga pinagdadaanan natin. Nakaka-relate ba kayo dito, mga kaibigan ko, mga kapatid ko? Na sometimes it's hard for us to connect. It creates confusion. Meron pa mga panahon na, alam nyo yun, mga kapatid, yung, ewan ko kung ito ewan ko, siguro may mga kaibigan kayo, narinig nyo na rin to, o nakita nyo, naranasan ninyo, kaibigan kayo, napapaka-healthy, makain na maayos, tapos ayos talaga na ingat sa katawan, nag-exercise, lahat-lahat, tutulog ng tama sa oras, tapos madadiagnose ng may sakit. Tapos yung mga walang kaalaga-alaga sa katawan, nung nag-check up, super healthy. No, di ba? It creates confusion. But because we live in this sinful world, at kung babasahin natin ang ibang mga aklat ng awit, para yung iba, sa ibang aklat sa banal na kasulatan, para bang ang dating ay talagang nagtatagumpay ang kaaway. Kaya tingnan niyo po ang sabi dito, sa Psalms 25 verse 3 and Psalms 45:6, and of course, may mga nilagay tayong ilang mga words. The perplexing issue is that, while the scepter of wickedness dominates the world, the scepter of righteousness seems to be failing. Para bang ang dating natatalo? Alam niyo mga kapatid, ngayon po nag-iikot ang inyong lingkod. Niisip ko talaga, sabi ko, paano matatapos ang gawain? Napakaraming hindi nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Napakarami ng dapat gawin. Alam nyo, mga kapatid, doon po sa mga nagme-message sa atin na schedule, pagpasensyaan nyo po mga kapatid kung hindi po ako basta makareply sa inyo. At sa totoo lang mga kapatid, napakarami po mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ng mga request ng paglilingkod kung saan-saang mga lugar. At mga kapatid, napakarami pong mga nangangailangan ng support, ng guidance, ng tulong. Grabe mga kapatid. At kahit talagang yung schedule natin, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ay punong-puno na talagang ang biro na nga sa akin ng aking pamilya, nagbabakasyon na lang daw ako dito sa Pilipinas. Sa sobrang dami mga kapatid ng mga paglilingkod na kailangan gawin. At yung ating mga napupuntahan ay talagang kitang-kita natin na napakaraming pangangailangan. Napakaraming mga pangangailangan, mga kaibigan, mga kapatid. At alam niyo, minsan ang tinatanong ko, pag tinitingnan ko rin ng social media, how the world is acting right now.
Para bang totoong naghahari ang kasamaan at ang kaharian ng Diyos ay para bang nag-fade? It creates confusion. We serve a big God. Pero yung pinagdadaanan natin, napakahirap. It creates confusion. At palagay ko po ang ilan sa inyo dumaan sa ganito. Kung hindi pa dumadaan, patuloy magpakalalim ng relasyon sa ating Panginoon. Kung kayo naman ay dumaraan ngayon sa ganitong confusion ng buhay, pray. Mga kaibigan, kapatid, pray. Hold on to God. Magpanalanginan tayo. Huwag kang bibitaw sa Diyos. Tulad ng sa Psalms, mga kapatid, mga kaibigan, tignan nyo, nilalabas nila yung saloobin nila, yung confusion na kanilang nararamdaman, but still, they pray to the Lord. Tignan nyo ang sabi sa Psalms 39 verse 12, Hear my prayer, O Lord. Give ear to my cry. Do not be silent at my tears, for I am a stranger with you, a sojourner, as all my fathers were. Patuloy pa rin niyang inilalapit ang kanyang sarili at lumalapit sa ating Panginoon, tumatawag sa ating Panginoon at nakikiusap, Panginoon, pakinggan niyo po ang aking mga hiling at mga panalangin. Patuloy pa rin. So in our confusion, tumataas yung balahibo ko, mga kapatid. Ay, grabe. In our confusion, how do we sing the Lord's song in a strange land? By continually praying, reading the Bible, knowing God. Hold on to God. Huwag nating pahintulutan na itong mga pagsubok ng buhay ay mailayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi pa po sa ating lesson, the occasions of God's silence caused the psalmists to examine themselves and to seek God. But with confessions and humble petitions, they know that God will not remain silent forever. Na bagamat sa panahong ito parang tahimik ang Diyos, parang walang ginagawa ang Diyos, the psalmists continue to believe and to trust that God will not be silent forever. Amen? That God will hear us. God will take care of us. Tahimik ba ang Diyos sa buhay ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, ngayon? Yung kantang natutulog ba ang Diyos ngayon sa buhay ninyo? Pakiramdam nyo, napakalayo ng Diyos sa inyong buhay ngayon. Mga kaibigan, mga kapatid. Tulad po ng mga sumulat dito, patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong umasa na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. He will not remain silent forever. And of course, mangyayari lang ito, mga kapatid, when we know whom we believe. In short, both God's permitting and suffering and His deliverance are demonstrations of His ultimate sovereignty. Knowing that God is in control inspires hope. Mga kapatid, God is in control. Amen? God allows us to go through these sufferings. And again, His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. And yung kanyang pagliligtas, nagpapakita ng kanyang ultimate na paghahari sa ating mga buhay at dito sa buhay na ito. Mga kapatid, I've emphasized this many times and I want to repeat it again. In Christ, we are saved. In Christ, we are always in the advantage. In Christ, we are redeemed. And that's why, in reality, sa buhay na ito, pag nasa ating Panginoong Diyos tayo, we are always in the advantage. Kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Hindi tayo
pababayaan ng ating Panginoong Diyos. He is in control. So sa panahon ng confusion, kung nararamdaman nyo po ito, nararanasan nyo ito, you're getting confused. How can we sing the Lord's song in a strange land like this? Let's continue to know Him. Let's continue praying. Let's continue kneeling down and asking God, Lord, please help me. Lord, please talk to me. Alam niyo mga kapatid, meron akong experience na ganyan na, alam niyo, may mga pagsubok tayong dinaranas sa ating mga paglilingkod. Tandaan niyo mga kapatid, tao ang inyong lingkod. Opo, tao po. Tao. Daranas sa mga pagsubok sa buhay. Tapos bigla may mga darating na alam mo yun, na parang madadivert yung isip mo. Although maganda rin naman yung, it's another ministry. But you are clear na ito yung tawag ng Panginoon sa inyo. And may mga, alam mo yun, may mga mangyayaring ganyan. Ako po, natutunan ko, is to always pray and not go without God's leadings. So, naalala ko nung nangyari yun, yung panahon na discouraged tayo, na parang, alam niyo mga kapatid, nandun na tayo sa feel like quitting. Ang nangyari mga kapatid ay talagang, I prayed, Lord, is this what you want for me? Sabi ko, Lord, alam ko po, ito yung gusto nyong tahaking ko. Pero ito may dumarating po, Panginoon, na opening. Are you the one opening this door for me? At naalala ko nung mga panahon na ilang linggo na, ilang buwan na ang pinagpe-pray, pero wala talagang malinaw na sagot ang Panginoon. Walang malinaw na sagot. And so, ang challenge is to stay where the Lord wants you to go, even in the midst of difficulties. Ang challenge is to continue singing the Lord's song that He knows, that we know whom we believe. To continue singing that, Lord, even in the midst of all the troubles and problems in life, you are with me. Kaya mga kapatid, number 1, controversy. Satan is attacking the character of God. Number 2, it creates confusion. So that we cannot sing the Lord's song. Kino-confuse tayo ng ating mga pananaw at karanasan sa ating Panginoong Diyos at sa mga present experiences na meron tayo ngayon. And the last letter C that I want to share with you as I summarize this lesson, we need to continue to have that confidence in God. Kumbaga, yung naging karanasan natin in the past sa ating Panginoong Diyos, kailangan mga kapatid, mga kaibigan, pagyamanin natin, alalahanin natin, at hindi lamang yon, sa pag-alala natin, maalala natin ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin. Naalala ko nung nagsisimula ako ng pagpapastor. Naalala ko sabi nung aking kaibigang pastor, sabi niya, Lex, as early as now, create as many good memories of God's leadings, God's guidance, God's providence, God's empowerment to you habang nagsisimula ka sa pagpapastor. Kasi darating ang panahon, talagang you will start questioning your calling from the Lord because of all the trials and problems na darating sa buhay mo. At totoo nga mga kaibigan, mga kapatid, hindi mo talaga maiiwasan because we live in a sinful world. But those memories of how the Lord has led me in the past has helped me to believe that God will continue to do so in the present life. And in the future, in my future, in the next day, the next week, the next month, the next year, God will continue to be faithful. Kaya ang sabi sa Psalm 77 verse 19, mga kapatid, mga kaibigan ko, your footsteps were not known. Ang ibig sabihin lang niyan simple, pag pag-aaralan niyo po yung konteksto niyan at maging sa pagkapapaliwanag sa atin ay ito ay yung paggabay ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin completely alam. May sinabi pa nga si Ellen White Di ba ang sabi ni Ellen White? The Lord will provide. And He will provide, He has 1,000 ways to provide for us in which we know nothing. Hindi natin completely alam how He will do this. Your footsteps were not known. Hindi natin pansin. Pero naroon ng Diyos. Kasama natin
iniingatan tayo, ginagabayan tayo, pinoprotektahan. Ito mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo, reflection ko doon sa Revelation. Merong isang part doon sa lesson na yung they are holding the four winds of the earth. Yung four winds ay representing calamities and the angels are holding it. Pero ang point, may mga calamities pa rin tayong nararamdaman ngayon, nararanasan ngayon. Ang question then is, how much more if God is not there? Gets yung point ko mga kapatid, mga kaibigan? May mga pangyayari na nagdidisgrasya tayo, may mga nangyari sa atin hindi masama, na masama, may mga nangyari sa atin. Pero ang tanong, how much more if God is not with us? And of course, kung wala yung salvation na ino-offer sa atin ng ating Panginoong Diyos, how much more? How much more? Kung walang kaligtasan na ipinagkakaloob ang ating Panginoon Jesucristo para sa atin. Kaya ang ganda, pag pinag-aralan po natin yung Psalm 73, yung Psalm 73, kung papansinin nyo po, wag mong basahin yung verse 1, parang ang dating nito, ang focus ng manunulat, tungkol na lang sa kasamaan ng mundo. Psalm 73. Tungkol na lang ito sa kasamaan ng mundo. Para bang yung sinasabi sa Psalm 71, puro na lang kasamaan, parang wala nang mabuti. Pero tingnan nyo yung verse 1. Ha? At minsan ito yung nakakaligtaan. Ang sabi sa verse 1, truly, God is good to Israel, to such as are pure in heart. Ano yung declaration niya? Truly, God is good. And so, even in the midst of our problems in life, we need to remain confident that God will take care of us. That God will be with us. And of course, mangyayari ito if we know Him. Kaya ang sabi niya, truly, God is good. At pag susunod niyo ng mga verses, puro iniquity na kasamaan na ng mundong kanyang sasabihin. But still, the declaration is true. Truly, God is good. Kaya ang sabi ni Johannes Bogenhagen, ang sabi niya, these things mock those who ignore the first verse of this psalm, which is the summary of the whole psalm. How good the God of Israel to those who are upright in heart. Yan, nakakaligtaan daw yung first part. Nag-focus na dun sa verse 2, 3 hanggang verse 28. Nakaligtaan yung unang declaration that truly God is good. And so how can we sing the Lord's song in a strange land? By continually declaring that He is good. By continually believing and preaching and sharing to the people that He is good. And again, mga kapatid, mangyayari lamang ito kung kilala natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya po itong mga binasa nating mga aklat, sa itong mga chapters sa Psalms, they all declared yung kanilang experience, yung kanilang emotions, yung pain that they are experiencing. But at the same time, although there seems to be some confusion na maaring nararanasan natin ngayon, but still, they continued to be confident that God is good. At nawa po mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pagharap sa ating mga buhay, manatili tayong naniniwala, nagtitiwala ng ating Panginoong Diyos ay mabuti. Ng ating Panginoong Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. O mga kaibigan ko, mga kapatid ko, maaaring may mga ilan na sumusubaybay ngayon. Maaaring may mga magsasabi, Pastor, I don't know how I can still have that confidence in the Lord after all that I have experienced. But I hope and pray that as you stayed even this time dito po sa pag-aaral na ito, I hope that you will open your heart. We will all together open our hearts and invite Jesus and tell Him, Lord, I feel alone. I feel like I cannot do it. But I'm opening my heart to you. Help me to trust you. Help me
as I am doubting you now, Lord. Help me to trust in you. Help me, Lord. Yung prayer sa Bible, help my unbelief, O Lord. Tulungan niyo po ako, Panginoon, so I can declare that truly you are good. Mga kapatid, mga kapatid, napakaganda ng ating lesson. Singing the Lord's song in a strange land. And we talk about 3 letter C's. Number 1, controversy. That Satan is attacking the character of God. That this is not just about us experiencing all these problems. It's about the character of God, the glory of God. Number 2, confusion. Because of our experiences, it may create some confusion in our mind na bakit God is big, God is great, and yet ito yung nagiging karanasan natin. But still, we need to continue to have that confidence to pray to the Lord and to believe that He will not remain silent forever. His footsteps were not known because He continues to lead and guide in ways that we do not know. His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. And let's continue to believe and declare that truly He is good. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pinag-aralang ito at nawa po'y patuloy tayong umawit, itanyag ang kabutihan ng Diyos as we continue our journey in this sinful world. Hindi po magiging smooth, tulad ng nasa lesson natin. Hindi magiging smooth. May mga pagsubok po talaga. May mga misunderstanding, may mga pag-away-away, may mga sakuna, may mga paghihinagpis, may mga calamities that we will experience in this life. But still, we need to submit and give our lives to Jesus, to God, because Jesus gave His life, and because of Jesus Christ, we have eternal life. Dahil sa Kanyang ipinagkakaloob na buhay na walang hanggan, wala tayong dapat ipangamba. Kaibigan, kapatid, now is the best time to submit our lives to Him, to submit our hearts, to give our all to Him, because truly, He is a loving, gracious, merciful, forgiving, and He is good. He is good. He loves all of us. Tayo po'y mag-pray. Ama po naming Diyos, salamat po sa aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa mga magandang paalala na tunay pong nandito kami sa mundong makasalanan, and sometimes, Lord, it's creating confusion na nahihirapan kaming patuloy na magpurit magpasalamat sa inyo. Ngunit tulungan niyo po kami katulad ng mga nabasa po namin at nakita po namin sa aklat ng awit, na tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy na manalangin at patuloy na panghawakan ang aming pagkakilala sa inyo, ang aming mga nakalipas na nakaraan kung paanong kayo'y naging tapat at hindi niyo kami pinabayaan, at mananatili kayong tapat ngayon at magpakailanman. O mahal na Diyos, patnubayan niyo po kami. Tulungan niyo po ang aking mga kaibigan, mga kapatid, na maaring humaharap sa mga pagsubok ng buhay, na maaring sila, Panginoon, ay nahihirapan kung ano ang kanilang gagawin. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kami. Hindi namin kaya sa aming mga sarili. Lord, we trust in you that you will not remain silent forever. And in reality, hindi lamang namin napapansin, but you are working. You are guiding us. Kayo'y nasa paligid namin. Kayo'y narito para sa amin. Hindi niyo kami pinapabayaan. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa kasiguraduhang hindi niyo po kami papabayaan at kasama namin kayo. Maraming salamat po sa magandang pag-aaral na ito, na nawa po'y nakatulong sa amin upang lalong magtiwala sa inyo at makilala kayo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating napag-aralan ngayon, at nawa po ay na-bless kayo, nawa po ay nakinabang kayo, at nawa po ay patuloy ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang sumagana sa ating mga puso. Patuloy po natin siyang kilalanin sapagkat siya'y lubos na nagmamahal sa atin. At sa panahon ng mga pagsubok at problema, patuloy po tayong manalangin at humawak sa Kanya sapagkat siya'y tapat. Siya'y tapat, siya'y banal, siya'y nagmamahal sa atin. Muli po, purihin ang Panginoon at maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasama namin sa pag-aaral na ito. Pakishare niyo pong patuloy ang ating pag-aaral na ito, and please, let's continue to pray for each other as we continue to serve the Lord online and maging po sa mga ating face-to-face na pagdalaw sa mga iba't ibang lugar. Muli po, maraming salamat at magkita-kita po tayong muli sa ating mga susunod na mga pag-aaral.